Gusto ko lang pasadahan, Nins, itong CHR at Ombudsman. Okay. Mukhang nagsabwatan itong dalawa. Saan? Para idiin si General Bato de la Rosa, yung ating PNP chief. Ayon ba yung sa niya, panunood sa Las Vegas? Yes. Kasi merong balita na hindi yata kaya ng mga sindikato, especially itong mga nasa droga, na patahimikin si General de la Rosa. Kaya ang ginawa, para matanggal, maalis sa pwesto itong si de la Rosa, kumonek sila sa mga taga-ombudsman para mapatalsik. Pero, Nagets mo? oo, nagets ko yun, yung sinasabi mong Diba, sabuatan. diba dati, naglagak yung sindikato ng 10 milyong piso para mapatahimik si De La Rosa dahil nga dito sa mga nangyayaring EJK, yung extrajudicial killing. At tinatamaan na nga itong mga alipores ng sindikato sa droga, kaya naglagak sila ng ganong kalaking amount. Nung hindi nila makaya at hindi sila naging successful, sabi nila, aba sige, plan B, kumontak tayo sa mga taga-ombudsman para kasuhan si De La Rosa at matalsik sa pwesto. At bubutasan dahil lang dito sa panonood niya sa Las Vegas na kung tutuusin, I don't see anything wrong na nilibre siya. In fact, maging di ba Senator Pacquiao nagsabi nun? Makinig kayo, CHR. CHR din ang isa sa nag-udyok sa sa ombudsman . Anong masama? Tama nga naman si Nina, tama yung si Senator Soto. Kung isang magkakaibigan, di ba? Nag-aya yung isa na para panuurin siya sa kanyang laban. Magkumpare ito Magkumpare, oo. Si Senator Pacquiao at saka si General De La Rosa, magkumpare po yan at matagal na sila magkaibigan. Although, sige, sabihin natin meron na nga sa batas na hindi pwedeng tumanggap ang isang opisyal ng gobyerno a certain amount of money as gift. Pero naman, ang dami naman pwedeng mahanap yung ikaso as far as corruption is concerned sa mga taga-gobyerno. Bakit ito? Di ba? Kung gusto niyo po maghanap, mga taga-ombudsman at saka CHR, ng mga makakasuhan ng mga korap na nasa gobyerno, abay, araw-araw makinig ho kayo dito sa Wanted sa radyo. Ang daming mga pulis na nanguhulidap, nangungutong, ang daming mga barangay chairman, mga politiko na isinusumbong dito sa amin, yun ang mga kasuhan nyo. Hindi kami nauubusan dito noon. Hindi kami maubusan. At saka isa pa, ikaw, Conchita Morales, Madam, 2011 ka pa umupo, ilang beses na bang naglaban si Manny Pacquiao? Okay? At tuwing laban niya, ugali na nung mama, dahil galante ito, pala kaibigan, na nililibre niya. Ang mga kaibigan niya, ng mga miyembro ng gabinete nung panahon at mga politiko, bakit hindi mo sinampahan nung panahon ni Noynoy Aquino, yung padrino mo? Kaya naman naupo si Conchita Morales na ombudsman dahil naman kay Aquino Di ba? Bakit hindi mo pinagsasampahan ng kaso mga yon? Ang dami. Ang daming congressman noon na sumama. Hindi na ako magbabangkit. Ang dami niya mga nilibre ni Manny Pacquiao nung mga nakaraan niyang laban na mga kongresista, mga opisyal sa gobyerno, mga miyembro ng gabinete. Bakit, Conchita Morales, ma'am, hindi mo sinampahan ng kaso sila? Yun nga, mga elected officials. Elected officials yun. Kasi, kakampi mo. Ngayon, hindi mo kasi kakampi mga ito. At ang balita ko, meron natin nakikipag-connect sa ombudsman ng mga sindikato, kaya tinitira nyo. Ang babaw? At saka, hindi lang naman si General De La Rosa ang nilibre ni Senator Manny Pacquiao dito sa laban niya ito. Marami pang iba. Bakit siningle out nyo si De La Rosa? Alam naman natin lahat, Nins, kung bakit. Kasi nga, si De La Rosa tumitira ng mga sindikato sa droga. Siya yung nasa frontline sa pag-wipe out nito mga pusher, ito mga taong sangkot sa illegal na droga na sinasabi ng CHR na biktima ng extrajudicial killing. So natatakot itong CHR, pati itong mga miyembro ng sindikato sa droga na ma-wipe out na ang kanilang mga miyembro, ang kanilang mga alipores, ang kanilang mga tauhan, kaya umakyat na siguro sa ombudsman. Kaya para nila to. Makasuhan si General De La Rosa sa napakababaw na kaso.
Na ang dami naman pwedeng may kaso dyan kung korupsyon na sa gobyerno pinag-uusapan. Ang dami. Sangkatutak. Dito, manood kayo araw-araw sa Wanted sa radyo. Ang dami. Bakit yan? Nakusan loob naman na binigay ni Manny Pacquiao at matagal na ginagawa ni Manny Pacquiao yan yung manlibre. Matagal na. Marami siyang nililibre talaga. Ilang taong kang umupo bilang ombudsman nung panahon po ni Aquino, Madam Conchita Morales. 2011, 12, 13, 14, 15, 16. 5 years. Ilang beses lumaban si Pacquiao. Hindi na lang dun sa laban. Ilang beses nagkaroon ng mga katiwalian sa gobyerno na sangkot yung mga alipores ni Aquino na wala kang ginawa, na nahimik ka. Di ba? Left and right na nga yung pagrarally ng mga tao sa kalye. Especially dyan yung sa isang taga-DA. Di ba? Left and right na yung pagsasampa ng kaso. Ba't hindi ka nag-iingay? Pero ito, inamin nga ni General De La Rosa na pumunta siya ng Las Vegas at nilibre siya. Buti nga, di ba? Ginamit, hindi pera ng gobyerno, hindi pera ng PNP, kundi libre galing sa pera ni Manny Pacquiao na malinis naman yung pera ni Manny Pacquiao dahil yun ay pera niya, pinaghirapan niya sa boxing. So asan ang doon? Graft? Asan ang... Wala. Wala. Kasi meron kasing inutil na walang kapuslanan na presidential decree nung panahon pa, pati yung isang RA na yan, na nagsinasabi nga, yung isang opisyalis na gobyerno can only accept so much gift from someone. Base lang doon. Pero napakababaw eh. Di ba? Mababaw. Tsaka kusang loob din na ibinigay din ng isa ring halal. Hindi naman hiningi yan. Hindi at ibinigay regalo. naman yan. Pero hindi ninse, bakit sinisingle out si General De La Rosa? Ulitin ko ulit. Sindikato ng droga, mga kalaban. tinatamaan at mukhang nagkakaubusan na ng mga alipores nitong sa droga, natatakot na sila, baka ma-wipe out na sila totally. Nakipagsabuatan sa Commission on Human Rights. Si Commission on Human Rights naman, inudyukan itong si Ombudsman. Siguro ito nang pagkakataon natin. Na, di ba? Hindi nyo kaya si De La Rosa sa mga pagbabanta-banta nyo na hinahanting ng mga drug lord. Di ba? Ito na lang siguro, sabi na, ito na lang paraan. Tirahin natin sa kaso para maalis sa pwesto. Kayo dyan sa CHR, talagang wala na kayong ginawa kung hindi palagi na lang naghahanap kayo ng paraan na para maprotektahan itong mga kriminal, itong mga sindikato sa droga. Ito, pamumuprotekta sa sindikato ng droga. What you're doing now is trying to protect those people who are involved in drugs na siyang target ngayon ng ating PNP sa giyera kontra droga. Ba't hindi nilang kasuhan si Noynoy Aquino? Siya nga pala, anibersaryo ngayon ng yung Luisita Massacre. Ay, ngayon pala yun, November 16. Diba? Ang daming namatay nun. Ang daming pwede may kaso, Madam Conchita Morales, noong panahon ng iyong padrino, ni Noynoy Aquino, wala kang ikinaso, tahimik ka. Diba? Noong panahon na kung saan namamayagpag yung katiwalian, panahon ni Aquino, at marami mga nilibre, si Manny Pacquiao, ng mga taga-gobyerno, hindi mo kinasuhan ngayon. Kinasuhan mo si De La Rosa. Kasi ngayon daw may nag-uudyok. Noon walang nag-uudyok. Tama ka dyan. Kasi may nag-uudyok. CHR plus sindikato equals ombudsman agad-agad na umaksyon. Nakita mo yan? Kaya... Tingnan mo ulitin natin. Sindikato ng droga, CHR, nagdikit. Yung pagdidikit ng dalawa, lumundag, pumunta sa isang ahensya ng gobyerno, ombudsman, equals, sasampahan ng kaso si De La Rosa. Wala talagang magawa itong CHR. Wala talagang magawa itong ombudsman. Kaya kaso lang, hindi mo pwedeng palitan si ombudsman dahil merong fixed term. may fixed term sila. Maghintay na lang tayo. Ngayon, yung sindikato ng droga, nagpapalakpakan. Nagpapalakpakan po, Madam Conchita Morales, yung sindikato ng droga, dahil nga po dito sa ginawa nyo,
na pagsasampa ng kaso kay De La Rosa, pagdidiin sa kanya, ikaw, dyan sa Ombudsman, CHR, at Sindikato ng Droga, tuwan-tuwa, nagpapalakpakan. Nag-a-appeal sila ngayon. Diba? Kung sakali man, matanggal si De La Rosa at makulong, nako, yan ay dahil siguro gumana na yung pera ng mga drug lord.